Seeing and sharing. The only point here is, I got to have spiritual eyes. Amen? No? So don't just rely on your physical eye. Let's take a look at this. Together? Ready? Go. Pumasok ang 4 sa unang tolda. Kumain sila at uminom. Pagkabusog, sinamsam nila ang lahat ng ginto, pilak at mga damit na naroon at ito'y itinago. Pagkatapos, pumasok din sila sa ibang tolda. Sinamsam din ang lahat ng naroon at itinago. Ngunit, naisip nila, hindi tama itong ginagawa natin. Magandang balita ito at hindi natin dapat sarilinin. Hindi natin ito dapat ipagpabukas sapagkat tiyak na mapaparusahan tayo. Ang mabuti, ipaalam na natin ito sa mga opisyal ng hari. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, mag-share tayo. Amen. Please be seated. But it's not just sharing, it is seeing first. Kasi po baka nakikita lang po ninyo is the physical. Ano po yun? Yung laman ng ref, laman ng bulsa, nakakainit ng ulo po yun, di ba? Ito na nga lang ang pera ko, share ko pa. Di ba? Ito na nga lang ang pagkain ko, hahatiin ko pa. But when you see a greater resource, the God who blesses, then it is very comfortable because it is called believing. Meron po pala na Diyos na nag-o-orchestrate ng inyong mga sitwasyon, yung nakaka-nervyos, kayang-kaya niyang itaboy. You got to begin believing. Alright? Ito po, nakaka-nervyos po yan sapagkat under siege po sila eh. Alam niyo po ba yung under siege, ibig sabihin niyan ay there were enemies. Nababakuran po ang mga bansa nung araw tulad niyan, pero meron pong mga nakaabang na mga kaaway, pinapasuko kayo. Okay? And so nervyos na nervyos po sila. They're not prepared for this war. They have a small army, tapos konti yung imbak. Ito po, nagkakagutuman na po dyan. Okay? Isa po sa mga nadinig na kwento ng hari upang talagang punitin niya yung damit niya sapagkat yung isang nanay, kinatay niya na po yung anak niya at ginawa niya ng ulam. Ganun po katindi. Sa sobrang gutom na po ng mga tao. Hindi na po sila makatulog. And so, what is besieging people can bring them to the lowest form of animal. Salbahe po ang kahirapan talaga. Lalo na kung ang kalaban mo na, ito yung kumakalam na sikmura. No? Naranasan ng mga magulang po niyo yun. Karamihan hindi na. No? Sapagkat ngayon, konting wisik lang ng kamay ng mga anak, tumatakbo yung nanay, bumibili ng milk tea. Di ba? Hindi na po natin naranasan yan, pero it can happen again. Panahon po ng mga Marcoses, naranasan po namin yung pipila po kami ng pagkahaba-haba. Hindi uso nun Ate PB yung NFA. RCA po nung araw, no? Rice and Corn Administration. Pinaghahalo ni Presidente Marcos yung bigas at mais para lang mabusog ang mga Pilipino. Naalala mo yung Raymond? Utusan ka ni Ate Merly, pipila. No? Grabe. At ang ganda po ng buhay. Kung nagre-reklamo po kayo ngayon, ang ganda po ng buhay ng mga anak po natin. No? Maayos na maayos. Pero pag nasipa mo yung palabigasan, no, Paul? Punong-puno. Ganyan po yung mga kwento ngayon. Kumibo naman kayo. Sabihin nyo naman sa katayo mo, tama si Pastor. Puno yung aking mungguhan, asinan, patisan. Puro pampataas yata ng uric acid yun. Oy, nandito si Ate Telma ngayon. Kumustahin nyo naman mamaya si Bishop. Ha? Okay? Now, I like to tell you some stories of being under siege. Ito po kasing mama na to, namatay 94 years old, si Brother Andrews. Meron po siyang aklat, ang pangalan po, God's Smuggler.
Siya mismo tinutukoy. Meron po kasi isang bansa, pinag-itinisa niya, Dutch po siya eh. Hindi po siya Chinese, hindi po siya Amerikano, Dutch. Pero ang puso niya, nilagay ng Diyos, tulungan mo yung mga underground churches. Nagsisisigaw na lumaya. Hindi makapagbasa ng Biblia. So, naging mission po niya, mag-smuggle ng Bible. Yeah? Sa China. And we have some Filipinos who have helped. Okay? Even young people in CGC, dun sa bagong baryo, pupunta sa Hong Kong, tapos doon tatawid ng Shenzhen, tapos sasakay ng tren, dadala ng Bible, mga pupuslit po. Ang tawag po sa grupo niya ay Open Doors. Hindi po siya naniniwala na may mga bansa na sarado sa mission. Hindi po nung challenge na yan. Ano? Kaya po dito sa Laos, yung bag ko, punong-puno rin po ng kasi po communist nation, di ba? Punong-puno rin po ng Bible yung bag ko. Pero hindi ko na sinabi sa inyo kasi sasawayin niyo ako eh. Okay, now. Ito po ang isang sinabi niya na medyo mabigat. Sabi niya, don't complain to yourselves that you can't go to the mission field. But thank God for bringing the mission field to you. Pag ikaw naabot ka ng isang cell leader, sinesharean ka, tinetext ka ng mga salita ng Diyos, pasalamat ka. Ini-invade ka ng salita ng Diyos. Because in other nations, they're under siege. Ang yaman po ng salita ng Diyos sa bansa natin. Imagine sa Facebook, papaulanan ka ng mga talata. At tumutulong po ang MCC dyan, sa pagpapaulan ng, sisiguraduhin natin, walang mga masasamang mga sa Facebook. Pero meron pa rin nakakalusot, Wala yatang screening dyan. And so, gusto ko lang pakita rin sa inyo, spiritually, who is besieging the world today. Kasi po, nag-umpisa po ang United Nations, ang ganda-ganda po ng policy niyan. Siguraduhin walang digmaan sa mga bansa muli after World War II. Pero ngayon, pinapasok po nila pati yung mga kultura na hindi nila dapat pakialaman. Okay? Isa po sa mga proposal, nagugulat ako, ba't itong pinag-iinitan nila ngayon? Siguraduhin na bawat bansa may same-sex marriage. Ang isa po sa pinakamataginting na tumatanggi po dyan, North Korea. Lupit po ng North Korea. Bayani po sila pagdating dito. Sabi niya, kalokohan niyo, subukan niyo lang sa amin yan. Pero meron po kasi mga trade agreement. Pag hindi po kayo nag-agree sa same-sex marriage, puputulan po tayo ng mga rasyon. Kaya ang dulo po nito, papayag din. Sa ngayon, ang ito pong report, 76 countries, illegal pa po ang same-sex marriage. Kasama po ang Pilipinas doon. Pero ngayon, meron na pong 16 countries. At ang promotor po nito, New York. Nandun po ang headquarter ng United Nations. Nagpapalit po ng mga bayani. Ano niyo po ba yan? Papalit din po ng kalaban. So we have to begin seeing, hindi porke United Nations, sineselebrate natin yung tuwing October. Kasi po, pinagbilin po ng Diyos mabuti ito. Ang mag-asawa lang, lalaki at babae. Sabihin nyo nga to, Adam and Eve. Tapos tingnan mo yung katabi mo, hindi Adam and Steve. Okay. Alright. Now, ito pa isang spiritual understanding dapat. Okay? Lahat po tayo nito may Facebook. Sino pong, tatanungin ko na lang yung wala. Walang Facebook tulad ni Robert. Kasi lahat meron, di ba? Si Robert lang po ang hindi nagkakasala sa atin. Kasi pag may Facebook ka, ipipid ka niyan, Lahat ng... meron pong isang author, si Mary Aiken. Pinag-aralan niya na po ito. PhD po siya. Sabi niya, ito nga gawin kong paper, The Cyber Effect. Anong damage na binibigay sa ito? So the question is, who are we and who are we becoming in the cyber world? Imagine yung isang mahiyaing tao, all of a sudden, di-display siya sa Facebook Pero iba. Iba yung lihim na, yung pagiging moral niya, pagiging maayos niya, dito sa pakikisalamuha sa simbahan, for example, sa barangay. All of a sudden, sa cyber world, nagbabago siya. He becomes a monster. He loves women who shows their body. Nagbabago po ng anyo So, tinitingnan natin yung mga anak natin na nagiging master ng hacking. Master hackers. Okay na pare.
napasok ko na. Alin? Yung bank account ni Ato. Oh, ang gagaling ho eh. Pilipino po ang naka-invento. Naalala niyo po ba yung love bug? Pinoy. Ngayon po nawala po yung mga yan. Kinuha po ng CIA daw ano? Sapagkat ang sobrang galing eh. Kinukuha na po. Ano? Nature is the opposite of cyber world. Nakita niyo ba yung mga trolley po nila, mga scooter po nila? Itatawid po nila mula rito sa tuktok hanggang doon sa dulo eh. Sino po sa inyo nananabik pa tumingin sa bukid? Pagkagabi, tumitingin pa rin ng bituin. Doon po tayo, dalawa po ang inventions ng Diyos, ano? Natural world and then the spiritual world. Ang tao po, ang inimbento niya, the cyber world. Kaya po medyo, ang tao po talaga, nakikipag-compete po talaga sa Diyos, pinipilit niyang ipakita yung galing niya. Nakakatulong po naman talaga, ha? Biro mo, pagka nag-request yung anak mo, sabihin, Mama, kailangan ko ng 2,000. Ching! Gini-gcash lang eh. Di ba? Pumapasok, ang bilis. Yung message mo, no? Nung araw, ang mahal ng bayad sa PLDT, ngayon, libre. Okay? Ayos ang cyber world, pero may mga effect po talaga sa atin. Kailangan magsimula po tayong damdamin, namnamin ang nature pa rin. Amen? Bumuntong hininga, Lord, thank you for the air. I worship you because of solitude. Nakaka-stress po kasi ang cyber world. Ito po, wala pong stress dyan. No? Sarap ng mga batang yan. Amen? Ha? Kwentuhan mo nga yung katabi mo, nanghuhuli ka pa ba ng tutubi? Nature po yun. Ha? Nadidinig mo pa ba ang mga awitin ng mga tarat? O puro ka tarat-tarat? Sabik ka pa ba sa tao face to face? Anong sabi mo? Liga, kita tayo, kapit tayo. Okay? Kalaban po kasi yung, eto na lang, nakaupo ka lang ang taas ng ano eh. Ako po, nagtuturo po ako eh. Enjoy ko na po yung yung Zoom meeting, yung mga ganon. Sabi ko, biro mo, naka-shorts lang ako, pero nakabarong Tagalog sa taas. Ang ganda, di ba? Komportable. Diba? Nakataas yung pa ako, hindi lang nakikita, ito lang nakikita eh. Hindi ako magbabiyahe, ang sarap eh, nagkakape-kape. Di ba? Di ba? Ang ganda nun. Pero I need to talk to pastors also in the natural world. And makikita mo kasi yung mukha niya eh, kapag masyado kang nag-aalala yata, relax ka lang. Anong problema? And then touch people again. Amen? I'd like to give you 2 seconds lang. Tingnan mo yung katabi mo. Wag lang yung asawa ng iba. Ha? Hawakan mo konti. Okay ka ba? Ha? It's good to touch people again. Yan. Ganda. Touch people again. Sa cyber world po, hindi mahawakan eh. Ang dami pong damage nun. You can easily catch pneumonia when people do not touch you. Kala na, ang baligtad yan, tinuro sa atin eh. Baka magka-positive tayo pagka hinawakan niya ako. Hindi ho. Habang walang humahawak sa'yo, lalo kang nagkakaroon ng infection. Importante ho pala yung interpersonal relationship eh. Eto na. Merong 4 na bayani rito, kaso nga lang, ketongin. Kasi po sila, they're out of the box. They think differently. May 4 na taong may sakit na ketong noon sa may pasukan ng lungsod. Di ba under siege po sila? Siguro po nasa backdoor sila. Hindi sila pinapapasok kasi po ang mga may ketong po sa kanila is a castaway. At hindi rin po sila papansinin ng mga kaaway. And so they have this dilemma. Sabi niya, ba't ba tayo nakaupo rito at naghihintay na lang ng kamatayan? Sa loob po kasi, gutom dun eh. Wala hong pagkain. Sa labas naman, may kaaway. Sabi niya, nag-uusap-usap sila, ba't tayo nakaupo rito eh, parehong mamamatay lang tayo. Ito pong tanong ko, do you see the predicament you are in? Do you see? Kasi po, tatawid tayo ng 2023 na naman. Alalahanin niyo po yung kasabihan ni Einstein, ha? Sabi ni Einstein, baliw ka, mangmang ka, kapag kami gusto kang bago, pero pareho pa rin ang ginagawa mo. It is insane to expect a different results when you're doing the same thing. And so,
Nadinig siguro nila yung sinabi ni Einstein. Ano ginagawa natin dito? Naghihintay ng kamatayan? Look at the ray of hope. Importante po yung thinking. Ito yung 4 na ketong. Sabi niya, kung papasok tayo sa lungsod, tsak na mamamatay tayo ng gutom doon. Kung mananatili naman tayo rito, mamamatay rin tayo. So, 2 option, di ba? Pumasok, manatili. Ito yung isang idea. Mabuti pa'y pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Sino yun? Mga kaaway ho yun. Yun ang nagsisid sa kanila. Yun ang kumukubkub. Kung hindi nila tayo patayin, praise the Lord. Kung patayin nila tayo, di matatapos na ang ating paghihirap. Gumagaling po tayo pag may mga crisis, di ba? Galing, di ba? Rather than stay in the status quo. You got to move. Moving survives people. It helps you. Hindi po pwede na, ano gagawin natin? Paano babayaran yung utang? Mo, hindi tayo papansinin siguro niyan. Basta kunyari, wala na tayo rito. Do something about it. Okay? Hirap na hirap ka sa module, itulog na lang natin. Do something about it. Pastor, paano po yung hindi makapag-asawa? Pumikit na lang siya. Do something about it. Tumutulo yung bubong. Hindi lumalago yung cell group. Do something about it. And so, gaya po tayo may God's part. Papanoorin lang ba natin yung Laos, saka po yung Thailand, saka Indonesia, papunta sa impyerno? No, we will do something about it. Are you with me? No. Meron po ako binabasang, dati aklat po ito Ngayon po naging video, naging pelikula na po yung Think and Grow Rich by Napoleon Hill. It's a beautiful book. Tinuturuan niya yung mga tao, sabi niya, mag-isip ka, gaganda ang buhay mo, yayaman ka. Sabi niya, huwag kang papayag na you are always arrested by your emotions and then you freeze because you're always afraid. Sabi niya, use the power of imagination to build new realities. Imagination can definitely take you places if you learn to apply your ideas. Mag-imagine ka. Ang ganda ng ginawa ng mga ng mga ketongin. Sabi niya, kung nandito tayo, patay tayong gutom. Pero pupunta tayo sa kaaway, baka patayin tayo. Kung hindi, take all the options. And so when we create in our minds first, create ideas in our minds first, and then we give to the world later. Ang ganda po nang nangyari dyan, di ba? Na-discover nila na wala sa kampo ng kaaway ang mga kaaway. Asan sila? Nagtakbuhan po And you read the story, di ba? Ba't sila nagtakbuhan? Nag-create si Lord when they were praying. Nag-create si Lord ng mga dagundong, napakakatakot. Sabi ng mga kaaway, naku, inupahan ng Israel ang Ehipto para durugin tayo. Takbo na! Iniwan po nila yung mga pagkain nila, mga damit, kaya po sila nagkaroon ng pagkain. Pero hindi nila malalaman yon, except for the 4 brave lepers who took the courage to do some actions. Ganda po pala ng mga actions, no? And so if you're not updated, you are outdated. Huwag kayong papayag na yung alam mo noong 2022, yun lang. Kailangan po lagi kayo nagbe-venture. Sabi po ng mga negosyante, kailangan marami tayong pinagkukunang basket ng ating mga resources. Halimbawa po, kung agwali mo, lagi ka lang maingay, sa Facebook, sa kwentuhan, lagi ka na lang nagre-reklamo. Palitan mo na yon. Alam mo nang lumalayo ang kaibigan Change your lifestyles. Change your ways. Hindi effective Tapos nagtataka ka, hindi sila sumisipot sa party ko Hindi na ako masyado binabate. Ang ingay mo Change your ways. Dapat, sabi niya, dapat makita sa'yo mga positive things, magagandang mga bagay. Yan ang nadidinig sa'yo. Look at this, I like this one. Be known for something you like, not what you don't like. Amen? Na? Pag nagsalita ka, ano nadidinig sa'yo? Ayoko tong kulay na to. Ayoko tong sahig na to. Ayoko tong aircon na to. Ang dami mong ayaw. Ano yung gusto mo? Doon ka makikilala, dapat. Sabi mo sa katayo mo, magbabago na tayo.
Di ba? Kung ayaw mo kay Bongbong, tumahimik ka muna kasi po 6 years po yan. Okay? Hindi mo pwedeng lagi ka na lang, ay, sabi na nga ba sa inyo eh, sabi na nga ba eh. Huwag kayong nagagaganon. Overcome procrastination and never delay your actions. Kung nag-delay po sila, napanis po yung mga pagkain doon sa kampo ng mga Syrians. At mas marami pang namatay, at mas marami pang anak na kinatay. Sa sobrang, kasi po, pag nag-umpisa po kayo ng isang idea, pwede pala yun, yung anak niya, inihaw niya. Anong tawag doon? And so, never delay your actions. Try it. Do not be afraid to fail. Make some consultations, kukontra yung mga tao, di ba? Kaya po yung iba, ang paniniwala nila, let me try this first. Okay? Now, and so, let's try biblical economy, God's economy. Mga pamamaraan po naman ng Diyos. Meron pa pala. Kaya niyo ba ito? Can we read together? Ready? Go. Sinabi ni Eliseo, pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Bukas, sa ganito ring oras, magiging mura ang bilihin. Sa pamilihan ng Samaria, isang pirasong pilak na lang ang halaga ng isang takal ng harina. At gayon din ang halaga ng 2 takal na cebada. Bago po lumusob yung 4 na ketongin, there was this prophecy from the word of the Lord. What promises of the Lord do you claim in your devotions? Ito pong kings, ang dami pong mga pangako ng Panginoon dyan. Lord, pwede bang gawin mo sa akin to? Yung bang, I can afford it. Can we say that with me together? Lord, hindi na ako magtatanong kung magkano. Because I can afford it. Pag natatawa po kayo doon sa sinabi kong yun, ibig sabihin nun, medyo pre-request pa yun, di ba? Pero marami na po magsasabi rito, papasok siya sa restaurant, ay, magkano po yung dinuguan? Hindi na magagaganon. Kasi ako nagtatanong ako, 75 pala riyan, 95 pala ron. Alam ko po lahat yan. Pero hindi lang po usapin ng pera to, ha? This is something about your life, your spiritual life. Your relationships in the family. Do you have prophecies that you would like to claim? Lord, yung asawa ko hindi na po mag-abroad. Ano na po ito? Magkakasama na po kami lagi. Kasi po, you will touch our economy. Amen? Amen? Lord, yung mga anak ko hindi na po maging pasaway. In the name of Jesus, I'm asking, I will be a disciple maker of my children, of my spouse, of my neighborhood, para hindi ko nirereklamo. I will be overflowing with God's Word. Kasi po, kailangan po may mga propesya ang Diyos sa buhay po natin. Let me give you something. Hindi po propesya to, ha? Ano po ito? Forecast po ang tawag dito. Sabi po nila, early 2023, bababa na po yung sugar. Ano? Medyo maganda pong kwento yan. Ha? Projection po yan ni Ruth Castello ng DTI Consumer Protection. So, chinek ko po ito. Sabi ko, ang ganda naman ng mga projection. Hindi, dapat po, lalabas pa po yan dun sa year-ender. In advance na po sa atin. Yung sibuyas po, nag-40 pesos isang piraso nung isang araw. Ngayon po ay, mumura na po, 39.50 na lang po. No? Ano tingin niyo? Baba, tataas? O, walang pustahan, walang pustahan. Medyo, may nangyari po ng konti rito. Meron pong mga negosyante na nag-import, no? Nag-smuggle po sila. Worth 30 million, 4 na, ano po yan, mga 100 tons po eh. Nasabat po. Nagkamali po sila ng handling, pinris po. Bababa na sana yung sibuyas eh. Hindi po nila pinadaan ng tama. Nadali, no? Ewan ko kung anong gagawin nila rin sa, ano po yan, 100 tons. Pampamura po sana eh. Ang galing ng mga ng negosyante, pero sabi nila, hindi kami magbabayad ng buwis. Inismuggle po nila.
So, hindi ko alam kung anong gagawin nila dyan. Baka po pang Christmas gift po nila sa ano. Exchange gift kaya, sibuyas. Ano. Okay ba? Bawang sa'yo, sibuyas sa akin. Oh, okay. Kaya huwag ko kayo yung kotse nyo, puno-puno po ng sibuyas. Sabi ng mga polis siguro, pang-exchange gift natin. Ito po ang kwento ng diesel. 2023. Ang projection po nila, ito po tayo ngayon, 2022 dulo, nasa mga 3.28 po. Mga ano po yan, mga 200 pesos. Okay, ganoon lang po. Okay? 200 pesos per gallon. Per gallon po ito. So divided by 4, mga 4 gallons, 4 liters po kasi yan. 50 pesos ang projection. Ito. Medyo tataas ng konti sa dulo, tapos ito na naman. Sa 2023, baka mo maging 50 pesos per liter. Projection po ang tawag dyan. Ngayon po ay 67 yung diesel, tapos 62 yata yung gasolina. No? So medyo maganda mga forecast yan. No? Sabi mo nga sa katayo mo, ituloy mo na yung pagbili mo ng motor. So ito po yung diesel, nasa 3.27, tapos ito po naman yung gasoline, 2.80. Okay? Pero hindi tayo dyan nakatingin. Physical eyes po yan eh. Di ba? Paano kung hindi mangyari yan? Tataas ni Lord yung aking capability to purchase. Amen? Power to purchase. Mahalaga po yan. Si Lord po nagbibigay kasi nun eh. So, let's overcome all negative emotions of anger. Wala po nangyari. Nakaka-paralyze po ng isip po yan. Kaya magaling po talaga rito yung 4 na pulubi. No? 4 na ketongin. Eh. Alisin po nyo to, hatred. Hindi ka makapag-isip pagka talaga yung babae niya nakapanggigigil. Hindi ko kayo makapag-isip kasi po nangingibabaw po ang puso. Kahit kailan, ang puso hindi inutusang pumangibabaw sa ating isipan. Pero yun po nangyayari. Gumagaling kang maging maramdamin, tuloy nagiging maramot ka, tuloy ikaw ay bakit? Galit ka lagi. Hindi ka na marunong makipagkaibigan. And dahil doon, hindi ka makapag-isip. Kasi po, ang ganda po ng friendship. Think-tank po kasi ang friendship. Pag ikaw may kaibigan kami, anong tingin mo, Dre? Gumaganda yung isip mo eh. Kasi na-evaluate yung plano mo. And so, hindi po pwede na ikaw ay nasa negative emotions. Yung mga selos-selos na yan, mga mag-asawa, biro mo, 88 na kayo, nagseselosan pa. Kapal mo naman, sobra ka naman. Yung mga superstition po yan, tama na yan. Naku po, may tumubo na naman punso dun sa amin. Hindi ka tuloy makapaglakad. So ano nangyari? Price of sugar, maganda. Price of onion, medyo maganda projection. Price of crude oil, parang gaganda. Ito ang isa, piso per. Kaso nga lang ito, yung piso per na to, babantayan mo to, Gab, magdamag. Medyo unahan po kasi ito eh. Yun pong biyahe, halimbawa ng, medyo talagang mura po ito. Hindi po yan piso talaga. Meron po kasi silang mga fuel surcharge dyan eh. So halimbawa, ang Coron Palawan, po pwedeng umabot din ng mga 3,000, mga ganong klase. Okay? O minsan less. Pero mura, balikan na po yun, kayang-kaya nyo na yan. Ang problema nyo na lang, pag wala kang kamag-anak doon, mahal ho kasi mag-hotel. So, ang salita pong umiingoy ngayon, salita pong revenge travels, ang dami pong biyahero po ngayon. Sabi niya, maghihigante ko. 2 taon ako nakatenga. Revenge travels, gustong-gusto ko itong salitang ito. Tapos, dapat ganito ang pag meron kang passport, taas na kamay na may passport, taas na kamay, passport. Sige po, taas na kamay. Dami na, galing. Ito dapat unang destinasyon ko, mission. Amen? Wala akong kausap Unang destinasyon, unang tatak ng passport ko, mission kagad. Okay? O may biyahe po tayo sa Sinama ko kasi sila Ate Gemma dati sa Korea. Meron na naman po sa April. Medyo so, conference po yun, tapos iikot sa mga churches. You may want to plan this out. Alright? Kasi po, pang mission po talaga dapat ang MCC.
Okay? And so, let's ask these questions. Are you a believer? Who are the believers? Alam niyo po ba, merong isang batang-batang bansa ngayon, ang pangalan po niya, Timor-Leste. Meron palang ganon? Galing po siya sa Indonesia, di ba? Yung mga East Timor na yan, nagkagyera po sila. Nagtagumpay po naman, pinayagan sila na maging isang bansa rin. Mahirap nga lang. Kaya nung nandito yung Southeast Asian Games, isa sila sa pinapalakpakan ng Pinoy kasi nakapagpadala na po sila ng mga athletes. Okay? Alam niyo po ba that 98% of Timor-Leste are Christians. Grabe, galing sila sa Muslim nation, Islamic nation. Tapos ang tumulong po sa kanila, mga Christian, sabi, ayaw na namin mag-Muslim. Grabe talaga yon. Kaya naging Christian po sila. Ngayon, ito naman po ang kabalintuanan Kasi po, tandaan niyo po mabuti, you got to have spiritual eyes. Yung pong tinatawag na Holy Land is today unholy. Wala pong Holy Land na pala ngayon. Wala, yung Promised Land na naging Holy Land, wala na. Kasi po, ito pong kwento po nila. Yung police report po, 2022 report po ito. Drug trafficking. Trafficking of women for the purpose of commercial sexual exploitation. Illicit gambling. Pirate filing stations. And real estate. Lokohan po dyan sa property. Asan yung Holy Land? Natatabunan po pala ito ng kabulagan. There is spiritual blindness, there is no peace in the land. Mabubuli po kayo dyan pag naglakad kayong mag-isa. Wala nga lang pong pickpocket. Kasi mga nakapalda po pati lalaki. Ay, joke dapat yun. Yaman na. Hirap na magpatawa ngayon talaga. So let me bring you a little bit to this, spiritual blindness. Buti pa yung 4 na pulubi, nakakita ng pag-asa. There was a great ray of hope. Pero baka po tayo, na pipit-pit po tayo sa mga sitwasyon, hindi ka makapag-isip nakatutok ka ro sa gadget mo Di ba? Timotong isang opisyal ng hari. Nadinig niya yung propesya ni Elisha Nagbibigay si Elisha ng faith ng hope. Panghawakan niyo to, tutulungan tayo ni Yahweh. Sinabi ng opisyal, nakatiwala ng hari, kahit na magpaulan pa ang Panginoon, hindi magiging ganong kadami ang ani. Kasi inisip niya yung natural Natural di ba? Paano tayo magkakaroon ng pagkain? Magtatanim tayo? Hindi na, patay na tayo lahat. Sabi niya, kahit magpaulan ang Panginoon, hindi magiging ganong kadami ang ani. Sumagot si Eliseo, eto na po, ingat po kayo sa mga pastor na ganito. Makikita mo na mangyayari yon, pero hindi ka makakakain kahit na ano. Tandaan po niyo ito, God listens to our faith. God sees what is in your heart. Wala yan. Prayer meeting, wala yan. Sharing the gospel, nakikita po ng Diyos yan. Church, God sees what is in your heart. And so sabi niya, sige, makikita mo darating ito, pero hindi mo matitikman. Ano po nangyari? Yung pong news ng 4 na ketongin, in-announce po sa Facebook ng mga gwardya. Naniwala kagad yung mga tao, nagtakbuhan po sila. Nang magtakbuhan ng mga tao, natumba ang opisyal at natapak-tapakan siya ng mga tao roon sa pintuan at namatay siya ayon sa sinabi ng lingkod ng Diyos. May pagbabayaran po tayo. There are wages for spiritual blindness. So, kailangan makita po ninyo, hindi po ito yung positive thinking. Hindi po ito yan. So, pagka nagdi-devotion po tayo, merong i-impress po ang Diyos sa puso nyo when you read the Bible. So, kailangan mako-convert po yun sa prayer request. Lord, I claim this one. I like this. Papangyarihin mo nga po sa buhay ko. Kesa yung, wala na siguro sa panahon to. Ngayon po, tingnan nyo po mabuti sa Facebook. Ang dami po Yung Noah's Ark. Sabi niya, paano yun? Yung mundo, babaha. Ganun po yung mga tao Di ba? Si Jesus, nabuhay uli. Ang dami pong mga evidence silang pinapakita ngayon na si Jesus hindi nabuhay uli. Okay lang yun. Kaso, may pagbabayaran ka. Do you understand that?
You got to become a believer of God's doings and God's words. Makapag-aasawa pa kaya ako? Hindi huwag yung daanin sa nervyos. Hilingin nyo sa Panginoon Diyos, Lord, give me a godly man who can pay my bills. See through the spiritual eyes. Importante po yan, ha? Huwag po yung nakikita nyo lang lagi. Huwag nyo hahamakin. Meron po akong alam na gano'n eh. Hinamak niya yung lalaki na nanliligaw sa anak niya. Ano papakain mo sa anak ko? Gumaganon po. Yung anak niya nakapag-asawa ng mayaman daw. Isang araw, kinasal po sila. Pero dinampot po ng pulis matapos ang kasalang yan. Ano? Nagkakamali po tayo sa mga nakikita. So we have to really consult God all the time. So let me bring you to a perspective. Ano? God created the natural and spiritual worlds. Ito po yung binabanggit ko kanina, for you to live. Genesis 1:1. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ito talagang regalo ng Diyos sa atin. So don't just stay in the cyber world. Dapat po just to check news. Parang nanood lang kayo ng TV. Check the news. What's going on? Okay na po yun. Pero wag po kayong magpapaalipin doon. Kasi po, ang cyber world po ay invention ng man eh. Look at this verse. Can we read together? Go. You follow the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. The goal of the cyber world is to lead you astray out of the natural world. Magmukmuk, magkulong, wag makikipagkaibigan, wag makipag-uusap. Di ba? Imagine you have 1,000 friends in FB. Subukan mong, gusto mong malaman kung talaga kaibigan mo yan? Utangan mo. Ibablock ka niyan. Sa ibang version, ginamit po yung, He is the prince of the power of the air. Ang air, no? Ang mga networks na yan ng television, manipulated by evil people. Kaya siya nagde-design ng mga damit ng anak natin. Eh. Ha? Ay, mama, ang ganda nakita ko, yung may spaghetti ganon. Medyo, may mga plunging. Di ba? Tapos maglalakad ako sa kalsada, medyo, mga designer po ito ng mundo. At apakadali pong ibenta ngayon. So we have to open our spiritual eyes. From Paul, he said this, ipapanalangin ko rin na maliwanagan ang inyong puso't isipan. Maganda po sa English yan, ha? I pray that the eyes of your heart may be opened. Panalangin po natin to sa pinupuntahan natin mga target area. Para you will not be always going to the people who rejects. May mga tao po na uhaw pala eh. Puntahan lang po natin ang puntahan. Maliwanagan ang puso't isipan para maunawaan niyo ang pag-asa na inilaan niya sa atin. Pampaliwanag po ng isip ang mga spiritual things from the scriptures. Halimbawa po, iniwanan po natin ang Christmas party, di ba? Dati dito tayo, riot eh, ang ganda oh. Merong isang grupo na pagod, luto ng luto, nababalagoong. Sabi ko, tigil na yan, mag-small group tayo. Okay? Ang party, dapat naaasikaso ang mga tao, hindi inaasikaso puro pagkain at puro mga program. Kasi dito, si Santa namimigay dito. Okay? Sa God's party, ang Diyos ang nagbibigay. Amen? Amen? Biro mo, umattend siya ng Christmas party, sa church, hindi siya nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakonsume. Bakit? Ang daming tao. Ay, grabe. Gumaganon ho yung mga tao. Hindi na-aasikaso eh. At ang nag-asikasuhan, sila-sila. Alam niyo po ba, ang hirap pumasok sa peer group ng mga Christians? Bakit? Sa church, sila-sila nagkukwentuhan eh. Lalapitan ng bisita, yung bisita pa, pwedeng makisali sa kwentuhan nyo? Excuse me, exclusive po kami. Hirap eh. Naging suplado po tayo. Bakit? Eh, we like each other. Ang tataas na ng mga taste natin eh. And so, magpalit po tayo ng concept. Tingnan mo ito ha. Sa Christmas party, ang nagpo-promote po talaga niyan, SM. Tingnan niyo po yan. Valentine's party. Punong-puno po mga malls dyan. Nag-imbita po sila para bumili ka eh. Okay? Back to school. Commerce po lahat yan. Hindi po Department of Education nagpo-promote yan. Bakit? Bibili ka ng notebook nila eh. Ganon din po ang Christmas. Negosyante po ang nagpo-promote nito. Ang God's party po, heralded by angels, preached by evangelists. Amen?
Amen? Palapakan natin yung mga pumupunta sa mga field natin. Ha? At ang dala po natin talaga, mensahe ni Lord. Hindi yung bili ka nito, bili ka nito. Ha? Kaya po dito, wala pong magbebenta. Ha? Okay, na? Okay ba yan? Kasi pinagtago yan po ni Jesus sa templo yan. Pero mamaya po, meron pala akong i-offer sa inyo. Sige. Pakinggan natin yung mensahe ni Lord. Ito pa, malupit. Sa Christmas party, ito ang pupunta ka, ha? Oh, sana mabati nila yung bago kong damit. Egocentric. Di ba? Oh, sana ang ganda ng program nila. Sana mapasaya nila ako. Naku, sana dumating yung inibita nilang singer para talaga ma-entertain ako. Ang galing, di ba? Christmas party. Ikaw ang magpapasaya. Ikaw ang pinapasaya. Pero sa God's party, ito po, una, nagsasaya po yung mga angels. Bakit magsasaya angels? Party ni Lord John. Look at this. Ganon din sa langit. Masayang-masaya ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi. Our goal is to bring somebody who is depressed, who is in need. Hindi natin may enjoy yun. Bakit? Aasikasuhin eh. Mag-iintindi lang ako dyan. Kaya po gusto nila, Christmas party. Bakit? Tayo-tayo na lang ha, kami-kami. Bakit? Para ma-relax naman tayo, mag-enjoy naman tayo. Cora po, magkaroon ng guest this week. Mga kaibigan po sa Ilocos. Inasikaso namin yung nanay niya, pero meron pa palang ibang consequence yun. Dadatingan po yung mga bisita from Ilocos, from Manila. Kahapon, karambola pinis kami ron. Pag nagpapasaya ka ng tao, may responsibilidad, mabigat. So kami yung dalawa ni Jorel, punta sa isang sulok, parang gusto ko sana manahimik kasi po 60 na po ako. Pumirma na po ako ng kontrata sa senior citizen. Parang gusto ko lagi ng yung solitude. Sabi ko kay Cora, buksan mo nga yung ilaw, Cor, parang ayoko nang madilim eh. Gusto ko lagi maliwanag. Bakit? Nadidepress yata ako. Ito naman. Pag sobrang dami naman ng tao, parang kagabi, nag-extend ako ng konti dito. I just made some things. Pagkatapos umuwi ako, sabi kasi uuwi ng alauna. Hindi, alas 3 na po nakauwi. So natulog po kami ni Jorel doon lang sa crosswind, doon lang ng klase. We need space. But, hindi ko lang nakuha yung picture ni Cora. 3 o'clock in the morning, ito yung trabaho talaga we gather them 3 o'clock in the morning before they leave. Ang sabi lang ni Cora, pagpe-pray kayo ni PJ. Pero you have to usher them into the Lord. And so we prayed. I did not pray. We prayed together, asking God to open the doorways, to leave sin, talikuran ng kasalanan, alalahanin ng Diyos. Sabi ko sa kanila, hindi ko na ho pala ginagamit yung salitang Diyos ngayon. Ang ginagamit ko ay si Jesus. Isuko natin ating mga kasalanan kay Jesus. Kasi po pag nagpunta ho kayo sa Buddhist nation, ang Diyos sa kanila, si Buddha. Pag nagpunta ka sa India, ang Diyos ay Hinduism saka yung mga baka. So, generic ang Diyos Sabi ko, ito po ang gawin natin Sabihin natin, Jesus, isinusuko ko ang mga kasalanan sa iyo. 3 o'clock in the morning, I was so tired. I was so sleepy. And yet, sasabihin ng asawa mo, PJ, huwag ka muna matulog. Aalis na sila. Mag-share ka muna. Sige, masunurin ako asawa. Kasi po dapat magsaya ang angel Amen? Ganon. Ito po, magtitipon kayo ng mga kamag-anak di ba? Christmas Ina-advance ko na sa inyo ito ng maaga kasi po, ngayon lang kayo matino. Pagdating po ng mga palapit na ng palapit yan, hilo na po kayo kabibili ng spaghetti Hindi na ako papakinggan So, kailangan sasaya pala ang langit dahil sa mga nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Amen? Isa-isahin niyo po yun, yung pamangkin. Halika. Ikaw, ang dami mong chicks, Pero huwag niyo papagalitan. Isuko mo yung pagiging gwapo mo kay Lord. Ikaw, ang dami mong tambak na module. Ilan? 35 modules, puro kahiga. Isuko mo yan sa Panginoon. Tutulungan ka niya. Amen? Amen? Now, sa God's party, ang Diyos po nag-i-enjoy din. Amen? Sino pinapasaya mo? Si Lord. Look at this. Let's read together. Go.
Siya na lumikha sa'yo ay magpapakasal sa'yo, na parang isang binata na ikakasal sa isang birhen. At kung papaanong ang nobyo ay nagagalak sa kanyang nobya, ang iyong Diyos ay nagagalak din sa'yo. When you are committed to the Lord, nakita niya, grabe. Nagsasabit po kasi sa akin ng mga devotions yung mga primary leaders. Nakita ko, grabe yung commitment nito. Kaya po mayroong isang nanay na sa katatay, nagagalit na po sa akin. Sabi niya, Pastor, yung anak ko araw-araw na lang dyan. Sabi ko, passion po nila yun, commitment nila kay Lord. Di ba? Although we are sending them home, wag ko kayo mag-alala. We're sending them home. Kaso nga lang yung commitment po nila, minsan pag natalikod ako, sabi ko, andyan pa kayo? Uwi na kayo. Ihatid ko kayo, ha? Hindi, Pastor, babatuhin ka ng tatay ko. Hindi, ikaw lang umuwi mag-isa. Ito po yung relasyon kasi sa Diyos. Pinapasaya mo ang Diyos dahil sa iyong commitment sa Kanya. Gagawin mo siyang nobyo. Gagawin mo siyang asawa. Ganun po pala mag-isip ang Diyos. You are committed. He is your top priority. And so, in Christmas season, in God's party, pasayahin mo ang Diyos. Amen? No? Lord, iayos ko po yung schedule ko. I will seek first the kingdom of God. Lord, ito po mga kasalanan ko. I would like to surrender them to you. And yung mga relatives ko po, iipunin ko. Talaga, nag-ipon po ako, Panginoon. Gagastusan ko, bibili po ako lahat ng mga masasama. Lechon manok, lechon de leche, lahat ng masama. Ihahanda ko para makapag-share tayo na ang Word of God. Amen? Yung mga kaibigan nyo, hindi nila ma-appreciate talaga yan, ha? Ito na naman si testimony. Ito na naman si share the gospel. Hindi nila ma-appreciate yan. Kaya po gawin nyo, huwag yung captive audience. Kwentuhan. Kape tayo. Wala kang handa? Oo, kape lang. Kwentuhan tayo doon sa Anong gagawin natin? Basta, kukwento ko sa'yo paano kabuti si Lord sa akin. Patay ka na. Pagka sinabi mo sa chat yon, hindi ka na sisiputin. Kaya kailangan magaling ka sa pamamaraan. Pasayahin mo si Lord sa commitment mo. Amen? Amen? Kagabi, may inatinan ako parte. Na-meet ko itong dalawang to. Si Kuya Jojo, saka si Kuya Mando. Nag-uumpisa pa lang sila kay Lord. Sabi ng isa, alam mo, Pastor, dahil nawawala yung mata ko, nabulag po siya. Sabi niya, ma-depress ako. Buti na lang. Nayaya ako dito sa Fransa Group. Amen? Palakon natin yung Fransa Group. Grabe. Buti na lang. Ganun po Thank God for the commitment of these people going there, gathering people. Si Kuya Jojo, mga dami pong mga disappointment sa buhay, ang dami niya nagawang kasalanan kay Lord. Pero sabi niya, buti na lang nadala ko dito. Okay? Wow. Commitment makes God delightful. Amen? Kalabitin mo yung katabi mo, sabi sa kanya, pasayahin naman natin si Lord. Puro kayo spaghetti. Sharing is not just yours. Sabi niya, sinabi nila sa isa't isa, hindi ito tama. Magandang balita ang nangyayari sa araw na ito, kaya hindi natin dapat ilihim. If there is joy in your heart, you discovered something, ay shareable yan. Kung palagay niyo po, nakakatulong ang Panginoon sa inyo, share it. Bring them to the Lord. Maaaring hindi agad-agad sa malakihan katulad nito. Sa isang small group, sa one-on-one gathering, be committed to bring people to the Lord one-on-one. Kasi po, we are passing information to them. News. Anong information? Na ang Diyos pala. Ang pinakamahirap po ay yung cross-cultural. Nakita niyo si Smith, nakasubsob dyan. Bakit? Iniisip niya yung Google Translation. Ano nga ba salita yun? Tapos ang gagawin lang niya, papakinig lang niya. Kaya ganun lang. Okay? And when we go, ito, laki na po ng gap niyan. Si Jonel po kasi, mga 55 po ang edad. Ito, mga 5. Ang laki na ng gap Pero we will like to reach out and try to bless people. Why? We have some news. We have some information to share.
Alright? So, lalagpasan ko na po yung iba. May kukwento lang po ako sandali. Galing po kami sa PIPCOP Convention. Ito po ang binuo na pagkakaisahan natin sa 2023. G na G sa 2023. Ibig sabihin po dyan ay Go Global for 2023. Amen? Ang ganda po ng starting point natin, bagay na bagay yan. Kasi nga, hindi tayo magigilty. We have reached the locals, our barangays, pero kailangan po ma-export po natin yan sa 2023 sa ibang bansa rin. Sa ibang mga bansa. Ang ibig sabihin po ng G na G rin ay gigil na gigil sa global mission. Amen? Pwede rin po yung kasi po may involved na pera. Ang kausap po natin dyan si Susan Damaso. Pwede pong ganito rin yan. Gcash na Gcash sa 2023. Papadala lang po natin, Ang ganda Ito, may pupunta pala. May flight po tayo ngayon, December 18, nakabili na po sila ng ticket. Ang commitment po nila Sheila, nila Jose Gabriel, nila Jonel, saka si Bob ba yan? Si Bob? Hindi magpasko. Sabi niya, sawa na kami sa Christmas party. Magmi-mission po sila 2 weeks lang. Okay? And so we're trying to appeal to you, let's send them up. Okay? Amen? Go na go sa 2023. Tayo po tayong lahat. Hawakan natin puso natin. Lord, hindi po pwede na pareho rin ang dati. Same attitude, same rotten spirit. Lord, baguhin mo naman ako. Ilahok mo naman ako sa palatuntunan mo. Meron po pala kayong mga ginagawa sa aming barangay, sa aming outreach area. Nung nakaraan, hindi man lang ako tumungtong, hindi man lang ako nakisali. Hilingin mo sa Panginoon Diyos na lahat ng humahadlang sa'yo, yung mga blocker, yung mga blindness, matanggal. Mas maging madiin ng iyong pananampalataya para maging madali sa Panginoon ang kanyang pagbabalik. Inuubos natin ang napakaraming pera tungkol sa first coming of Jesus. Pero gusto po ng Panginoon, mag-spend tayo ngayon, mag-invest tayo sa second coming niya. Kasi po, dadating pala siya pag naabot natin talaga ang lahat ng ito. Come on. Speak to the Lord. Lord, help me see. Open my eyes, Lord. Protect me from entrapment, from the evils of decay, from the evils of bitterness and pain and worries. Release me, Lord. Give me freedom. Oh God, help MCC. Your mercy overflowing us, Lord, so that we'll be released from bondage to unspeakable joy and share our blessings to people with great delight. And we would like to make heaven happy by the sinners we are bringing to you. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. God bless you. God bless you.